glad to be here ayan, sa umagang ito. And ako po ay nagpapasalamat kay Lord sa ministry ng Kaiser Akaipian. And nakaka-bless po kung paano linelevel up ni Lord ang ministry natin dito. Grabe talaga, napakabilis ng growth. Grabe ng Kaiser Akaipian. Praise the Lord sa ating pastor dito, si Pastor June, Pastor Jason. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Sa mga masipag, anointed, ayan, na mga pastors natin, together with all the covenant leaders and ministers. Yan, and siyempre, praise God sa napakaganda nating facility. Grabe talaga ang biyaya ng Diyos. Diba? Ang favor ni Lord sa Kaiser Akaipian. Praise God. And siyempre, praise the Lord din sa buhay ng ating Daddy Bishop, Mami Rev din, nakasama natin. And ngayong araw na ito, praise God. And again, I am Pastora Francesca. Ako po ay nagpapastor sa Kaiser Lagro sa Quezon City. Ayan. So I'm very excited to preach the Word of God for us ngayong oras na ito. Ayan, breakthrough in me. We all want to experience breakthrough in our lives, right? Diba? Pero alam niyo po, breakthrough is not automatic. Diba? It is not something that we just wait. Diba? Pero it is something na kailangan natin intentionally, diba, na i-pursue sa ating mga buhay. Alam niyo po, naalala ko po, meron po akong isang damit na nabili. At itong damit na ito, favorite ko tong damit na ito. And kaso, ang problema ko kasi, yung damit na ito is color white. At ako po, medyo magaslaw kasi ako kumilos. Laging namamantsahan ko. Alam niyo po, pag nagsuot ako ng damit, lalo pag puti, wala pa, parang ilang oras pa lang may mga kung ano-anong kulay na nandyan. So itong damit na to, favorite ko siya. Kaso nung unang beses ko palang nasuot, namantsahan ko. So nung pagka-uwi ko sa bahay, ginawa ko agad, iwad ko, tapos binabad ko sa tubig, tapos sinagyan ko ng Sunrox, di ba? Para mawala yung mancha. So linagyan ko ng Sunrox. Kaso, ang nangyari, pagka banlaw ko, yung damit na kulay puti, naging cream. Naranasan niyo po ba yung ganun? Sabi ko, wait lang, ba't ganun? Sinonrox ko dapat puputi. Pero bakit nanilaw? Grabe nung nakita ko yung damit ko na parang nanilaw, ang sakit sa puso. Kasi parang favorite ko to. Isang beses ko pa nga lang nagagamit. Gusto ko nga to gamitin sa mga special occasion lang. Bakit? Pero ngayon, parang ang sakit sa puso makita na puti, biglang nanilaw. So ginawa ko, syempre nagpunta ako sa internet, TikTok. Hanap ako, ano yung pwede kong gawin para mamuti itong damit na ito, mawala yung paninilaw. So nakita ko, lalagyan daw ng suka, gano'n. Diba? Tapos oxalic pa ako, bumili pa ako, nag-order pa ako, tapos binuhos ko. Diba? Tapos sabi pa, kailangan daw ibabad sa araw. Lahat, grabe talaga, lahat ginawa ko talaga. Diba? Binabad ko sa araw. Ayan, sa tirik talaga, hinanap ko, talaga, nakatirik talaga yung direkta sa araw. Diba? And praise God, yung damit ko is pag nung binanlawan ko na, namuti na, nagkulay puti na ulit siya. Palakpakan naman natin si Lord. Alam nyo, grabe effort ako kasi hindi ako magawaing bahay talaga, honestly. Diba? Pero nung time na yun, talagang nag-effort talaga ako kasi yung damit na yun, mahalaga sa akin, 'di ba? Yung damit na 'yun, gusto ko gamitin ko, 'di ba? Meron akong gustong paggamitan nito, hindi lang yung basta-basta tong damit, 'di ba? Special 'to para sa akin, 'di ba? Kaya ako nag-effort ako, 'di ba, to save, 'di ba? Itong damit na ito at mawala yung mga stain sa kanya. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin mahalaga sa Panginoon. Amen. You are special kay God. Diba? And ang Diyos, diba, kagaya nung damit na yun, diba, ginawa ko, gusto ko siyang linisin. Diba, ayoko na manatili yung mancha dun sa damit na yun kasi gagamitin ko yung damit na yun. Diba, gagamitin ko pa yan. Meron pa akong mga
nilalaan ko yung damit na yun. And you know what? Ang Diyos, merong magandang plano para sa'yo. Maalam mo, ang Diyos, merong panawagan para sa'yo. Amen? Kaya ang gusto ni Lord, tayo ay malinis. Ang nais ng Diyos, tayo ay maayos. Dahil may maganda siyang gagawin sa buhay mo at sa pamamagitan ng iyong buhay. Say amen. Amen. Praise the Lord. Ang title po ng ating message for this morning, bago tayo mag-lunch, is Breakthrough in Purity. Sabihin nga po natin, Breakthrough in Purity. Napaka-importante. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 21 to 22, ang sabi po dito, therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Verse 22, so flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Alam niyo po, church, God is calling us to walk in purity. Right? God is calling each and every, it is not an accident that you are here, diba, sa araw na ito or nakikinig ka sa ating live stream, because this is the message of God for you. He is calling you right now to walk in purity kasi gagamitin ka. Merong magandang plano ang Diyos para sa iyo. Diba? God will use you, diba, for great things. Diba? That's why we need to cleanse ourselves. Diba? Sabi sa verse 21 we need to cleanse ourselves from dishonorable. We need to be a vessel for honorable use. Diba? Set apart. Dapat pala ganun tayo. Useful to our Master, our Lord Jesus Christ. Ready for every good work. But first and foremost, we need to be cleansed. Because God's power rests most fully on clean vessel. Mararanasan mo ang ganap na kapangyarihan ng Diyos, ba yung pagdaloy ng pabor at pagpapala ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Fully, most fully, when we are a clean vessel before our Lord. Kaya maraming tao, diba, hindi maranasan, diba, yung breakthrough, hindi makaranas, hindi maranasan yung pabor, yung pagpapala ng Diyos, kasi merong kailangan muna na linisin. Diba, meron munang kailangan na ayusin. Diba? So that we will be a clean vessel. Diba? Sabi sa verse 21, a vessel for honorable use. Set apart. Sabihan mo nga yung iyong katabi, you are set apart. We are all set apart for God. Useful for our Master. Ready, useful to the Master of the house. Ready for every good work. Because this body that we have, diba, merong plano, may layunin ang ating Diyos. Diba, dito sa buhay na ito. Ang sabi rin po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Sabihan mo yung iyong katabi, you are not your own. You are the temple of the Holy Spirit, the sovereign Holy Spirit. Temple daw tayo. Diba? Ang banal na Espiritu, diba, ay mananahan sa atin. Diba? Yan ang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Kaya napaka-importante that this body that we have, diba, itong buhay na ito, diba, dapat hindi to compromised.
Diba, wag mong hayaan na madumihan. Diba? Because this is the temple of the sovereign Holy Spirit. Ibig sabihin, God's power will flow through us. Diba? God's power will flow through you sa pamamagitan mo. Diba? Pero paano dadalo yung kapangyarihan ng Diyos? Diba? Kung may kasalanan. Diba? Paano dadalo yung pagkilos at kapangyarihan ng Diyos? Diba? Yung kasagutan ng Diyos. Diba? Kung merong, kung may dumi. Kaya dapat, we need to break through in purity. Amen? Amen. And I believe that sa oras na ito, ipaparanas yan sa atin ng Diyos. Amen? You know, when we say breakthrough, diba? Sabi nga ni Pastora Jessie Ann, ano ibig sabihin ng breakthrough? Pambihirang tagumpay. Diba? Alam niyo yung pambihirang tagumpay na yan, breakthrough is more than just louder worship. Diba? Hindi dahil ang lalakas kumanta, diba? Breakthrough na to, grabe, nagtaas ng kamay, diba? Ayan na yun, diba? Hindi lang yun. It's more than that. Diba? Breakthrough is more than just a church full of people. No, hindi lang yun. More than that. Diba? Manifestation lang yun. Diba? Ng tunay na breakthrough. Diba? Breakthrough, the true breakthrough is when the sovereign Holy Spirit rests in our lives. Because we are the temple of the sovereign Holy Spirit. The true breakthrough is when the sovereign Holy Spirit, but most fully, His power rests in the church. Yaan yung pambihirang tagumpay. Sino rito ang gustong makaranas ng pambihirang tagumpay? Say amen. Amen. Diba? We want the sovereign Holy Spirit to move in our lives. Diba? Pero we need to pursue purity in our lives. Diba? And pag sinabi nating purity, purity goes beyond outward appearance. Okay? It is not just an outward appearance, but a state of heart towards God. Diba? Hindi lang to panlabas. Diba? Pero ito ay kondisyon ng puso. But purity goes beyond outward appearance. Hindi dahil ikaw ay naligo. Sino rito ang naligo? Pure na. Naku, pastora, nagsabon na ako, kinuskus ko talaga. Diba? Hindi lang yon ang purity. Purity is not just pag mahabang buhok. Naku, kailangan daw pag pure, dapat mahabang gambewang ang buhok. Ganon. Hindi lang yun. Not just outward appearance. Diba? Purity is more than just dapat Maria Clara ang aking damit. Ganon. Diba? Mahahaba talaga. Taklob talaga lahat. Yung ulo na lang yung kita. Ganong level. Hindi lang yun. Diba? Purity, it is the state of the heart. Puso. Diba? Tignan mo yung katabi mo. Tanungin mo, ano ba ang tinitibok ng puso mo? Sige, tanungin mo yan. Sumagot ba? Ano? Sino daw? Hindi pala ano, no? Ang tinitibok ng ating puso. Kapag tumibok, ang puso. Napaka-importante pala ng kondisyon ng ating puso. Dahil sabi nga sa Bible, diba, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Kasi nandyan ang purity. Diba? Dahil nakikita, diba, kung sino talaga tayo. That's why in 2 Chronicles as well, ang sabi rito sa chapter 16 verse 9, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Ang ating Panginoong Hesus daw, ang sabi rito, nakatingin. Diba? Ang Panginoong Hesus nakatingin sa mundo, sa earth. Yan, ang Panginoong Hesus nakatingin sa Pilipinas. Diba? Ang Panginoong Hesus nakatingin sa Bulacan.
Ang Panginoon nakatingin sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang Panginoong Jesus nakatingin sa Kaypian. Ang Panginoong Jesus nakatingin dito sa atin ngayon. And ang sabi rito, His eyes, diba, ranges, diba, throughout this place to strengthen those whose hearts are fully committed. Nawa ang makita ng Diyos, ikaw, yung katabi mo, at ang bawat isa sa atin. Nais kong basahin sa Tagalog, na maganda yung pagkakatagalog eh. Ang sabi rito, sa Tagalog translation, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay napaparoot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa Kanya. Ang nais ng Diyos, ay makita yung mga puso natin na nagtatapat sa Kanya. Bakit? Bakit gusto ni Lord ng mga pusong tapat? Kasi ang sabi rito, upang ipakita ang Kanyang kapangyarihan. Ang nais ng Diyos, maranasan mo yung kapangyarihan niya. Diba na hindi ka lang ganyan lang. Hindi lang hanggang dyan lang. Ang gusto ng Diyos, maranasan mo yung kanyang kapangyarihan. Pero dapat ang puso ay tapat. We need to be a clean vessel before our God. But we need to be pure. Diba? Pursue purity in our sovereign Christ. Huwag mong hayaan na yung buhay mo masayang. Na yung binigay na buhay sa'yo ng Diyos, diba, magamit lang sa kung saan-saan. Diba? Masasayang lang. Diba? Dapat tayo, ang buhay natin, hangarin natin na maranasan ang Diyos, diba, ang kapangyarihan at pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. You know, today is May 1, right? Diba? May 1. Alam niyo po, 4 na buwan na ang lumipas sa taon ng 2026. Diba? Kamusta ka, kapatid? Sa 4 na buwan na lumipas, kamusta ka na? Ano na yung mga nagawa mo para sa Panginoon? Sa nakalipas na 30 days na nagdaan, na buwan, kamusta yung relasyon mo sa ating Diyos? Kamusta yung paglakad mo sa iyong pananampalataya? Kamusta yung puso mo para sa Panginoon? Alam niyo po kasi, nandito tayo sa mundong ito. And here, sa mundong ito, we are surrounded with a lot of influences. Tama? Iba't ibang mga tao nakakasalamuhan natin. We are part of different communities sa paligid natin. And dito sa mundong ito, there are a lot of influences. There are a lot of corrupt values na nakikita natin, na-expose tayo. There are distorted morality. Na pinaglalaban. Ng iba't ibang mga tao sa paligid natin. But there are a lot of wrong mindset, na tinuturo, na mababasa, makikita sa internet. But there are a lot of lost identity, na binabato sa atin dito sa mundong ito. Kaya napaka-importante na tayo, but we need to have that heart for the Lord, the right heart for God, that we will not be moved, right? That our hearts will not be shaken sa kahit anong impluensya sa mundong ito. Sa kahit anong mga corrupt, na mga values na tinuturo, naririnig, nakikita, or minsan napipressure, pinipressure ka. We need to stand firm in the Lord. We will not be moved. Our hearts will not be shaken. Amen? For our God.
Ang puso natin dapat nakatuon sa ating Panginoon. And next, purity is an intentional pursuit of God. Okay? Rather than merely following a list of rules. Sometimes, pag pinag-uusapan purity, di ba, nasa isip ng tao, dapat bawal to, bawal yan, bawal to, dapat ganto, dapat ganyan, dapat ganto. Di ba? List of rules, pero hindi talaga ganun ang purity. Purity is more than just following list of rules. But purity is an intentional, sabihin natin, intentional pursuit of God. That is purity. Purity is not going after perfection. Ba, ang purity, hindi yung dapat perfecto. Hindi ganun. Purity is about pursuing God. Not perfection, but God, who is perfect. Dahil wala naman talagang perfect. Hindi tayo, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging perfect. That's why kailangan tayo, ang lapitan natin, di ba, ang i-pursue natin ay ang Diyos who is perfect. Amen? Purity is not about doing good, but choosing God. Pipiliin at pipiliin ang Diyos. Diba? Honoring God above all else. That is purity. Pinipili natin ang ating Panginoon. Diba? If we want to honor God, diba, sa buhay natin na ito, sa araw-araw, diba, nasaan ka man, you want to honor God. That is purity. Diba? Kahit nasa church ka, diba, nasa workplace ka, sa trabaho ka, diba, nasa eskwelahan ka, nasa bahay ka, o nasa bakasyon ka, nasa swimming ka, ayan, kasama natin sa live. You will choose to honor God. That is purity. May kasama ka man o wala. Kahit sino pa man yung kasama mo, Kristiyano man yan o hindi Kristiyano, you will choose to honor God. Because purity is a intentional pursuit of God. Diba? Wherever we are, whoever we are with, we honor God in action, but in thoughts and in words. That is purity. Ang sabi po sa Psalms chapter 25, verse 12 to 14, where are the ones who honor the Lord? God will teach them which path to take. They will live a good life, and their descendants will possess the land. The Lord counsels those who honor Him. He makes His covenant known to them. Alam nyo, makakaranas tayo ng katagumpayan when we learn to honor God. When we learn to pursue God above everything. Yan ang pangako ng Panginoon. Diba? God will teach you which path to take. You will live a good life. Diba? Magandang buhay. Diba? At hindi lang ikaw, pero maging ang iyong magiging anak at ang mga magiging anak ng iyong mga anak. Ang sabi ang pangako ng ating Panginoon. Diba? God will make His covenant known to them. Diba? There is salvation in our generation. That is the promise of God. Diba? Kaya nga sa Christ Darak dito sa atin, diba, ang ating inaangkin natin that this year is the year of unstoppable riches and honor. Sabihan mo yung iyong katabi, this is your year of unstoppable riches and honor. Because that is the promise of God. But you know what? If you want unstoppable riches and honor in your life, you need to be unstoppable for God. If you want unstoppable riches and honor in your life, you need to choose Him above the riches of this world. If you want unstoppable riches and honor in your life, you need to honor God, and He will honor you. It is all about pursuing God. Amen? Honoring God. Being fully committed to our God. Purity is the work of the sovereign, holy
Spirit within us. That is purity. Hindi sa gawa natin, pero gawa ng Diyos. Because we cannot be perfect. It is God who is only perfect. Kaya dapat tayo, we pursue God and we allow God to work in us. Papasukin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Because you are the temple of the sovereign Holy Spirit. Right? Purity is being filled with the sovereign Holy Spirit so that sin has no place in your heart and the devil has no influence in your life. Pag tayo, we are filled with the sovereign Holy Spirit. Diba? Sin has no power in our lives. Diba? The devil doesn't have hold, diba, sa ating buhay or influence sa ating mga buhay. But that's why, if you want to really experience the power of God, diba, if you want to really walk in purity, be filled with the sovereign Holy Spirit. Napaka-importante na magpakumbaba tayo. Diba? Hindi natin kaya. Tayo ay makasalanan. Right? Diba? At hindi lang tayo makasalanan, pero we have an enemy who will keep on trying to destroy our life. Diba? John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Yan ang plano ng kaaway. Yan ang puso ng kaaway. Kaya on our own, wala talaga tayong kakayanan. We need God. You need God. Sabihan mo yung iyong katabi, you need God. Alam niyo po, meron po akong na-ministeryohan, isang babae siya, in other church. Ang sabi niya sa akin, Pastora, leader na po to leader sa isang church. Sa Cavite siya naganap. Sabi niya, Pastora, gusto ko mag-serve kay God. Pero, sa totoo lang, hook ako sa sexual immorality. Church attender, hindi nga lang attender, leader, small group leader, pero nandoon yung struggle pa rin niya when it comes to sexual immorality. At hindi lang to yung basta-basta lang na nanonood. Hindi, sabi niya, physical. Hindi lang sa isang lalaki, pero sa iba. Hindi sa karelasyon niya, walang relasyon. Yun yung iniiyak niya. And you know what? Nung pinanalangin ko siya, alam nyo, nung nagdi-deliverance na, praise God for the ministry of deliverance talaga. Alam niyo, nung nagdi-deliverance na, may nag-manifest sa kanya. Diba? Sa kanya, naghahatak sa kanya to sin sexually. On her own, hindi niya magawa. Gusto niya. Ilang beses niya na daw iniyak, ilang beses niya na inihingi ng tawad sa Panginoon, ilang beses na siya gumawa ng desisyon, pero hindi niya talaga ma-resist yung kasalanan. Hindi niya magawang mamuhay ng tama because merong pagkilos ang kaaway. Merong nanggugulo sa kanya. Kaya napaka-importante na tayo, mga kapatid, church, pursue God. Amen? Pursue God. For if you want to pursue purity, pursue God. Papasukin mo ang Diyos, ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Because He is the perfect God. He is our helper. Amen?
Kaya ang sabi sa James chapter 4 verse 6 to 8, God is against the proud, but He gives grace to the humble. Ang nais ng Diyos, matuto kang magpakumbaba. Ang nais ng Diyos, hayaan mo na siya ang lumaban para sa'yo. Let us humble ourselves to God. Ang sabi pa rito, give yourself to God, stand against the devil, and the devil will run away from you. The devil will run away from you when you give yourself to God. Verse 8, come. Di pa tapos. Come near to God. Lumapit ka sa Diyos. And God will come near to you. You are sinners, so clean sin out of your life. You know, God wants to set you free from sin. Ano ba yung mga kasalanan na yan? You know, ito yung panahon, ito yung pagkakataon na magpakumbaba tayo sa Panginoon. Lumapit ka sa Diyos. As broken as you are. Lumapit ka sa Diyos. Diba? Dala-dala yung mga kasalanan na yan. Lumapit ka sa Diyos nang may pagsuko sa Kanya. Humble yourself before God, and God will set you free. Amen? God will set you free. God will heal you. Pwede po bang lahat tayo ay tumayo right now?